Inayos na ng MMDA ang ilang U-turn slots at nakahanda ring buksan ang intersection sa Marcos Highway sakaling tumaas muli ang volume ng mga sasakyan. Hihingi rin ito ng tulong sa PNP Highway Patrol Group upang mas mamonitor at mabantayan ang trapiko sa lugar. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Na-late ng 4 na oras si Angermain sa kanyang trabaho sa Quezon City mula Rizal dahil sa matinding trapiko sa Marcos Highway nung nakaraang linggo. Nabawasan siya ng 400 pesos sa kanyang arawang sahod, halagang pandagdag sana sa pagkain at iba pang pangangailangan. Siyempre, dismaya kasi nga po. In-expect ko maaga ako makapasok sa work pero nangyari na late and yung TL ko, buti na lang talaga, super bait niya, naintindihan niya yung situation namin. May panawagan si Angermain sa pamuno ng LRT2 na alternatibo niyang masasakyan. Sana mas tumagal pa po yung closing time nila. Mga around 12 kasi marami pa din po talagang umuwi na galing trabaho. Samantala, si Laika naman ay madalasing mahirapang makauwi tuwing rush hour sa Marcos Highway. Ang isang oras na dapat ay biyahe mula eskwelahan sa Antipolo papuntang Cainta, minsan umaabot ng 4 na oras. Train po kasi naantok ka na po, galing ka po sa school. So ayun po, sa biyahe pa po. May suwestyon din si Laika para maibsan ang bigat ng daloy ng mga sakyan sa Marcos Highway. Kaya maaari po yung lesson po nila, yung mga coding po na sasakyan, ganun po. Sa ngayon, pinalitan na ng MMDA ng plastic barrier ang mga concrete barriers sa intersection ng Marcos Highway, partikular sa Hill Fernando Avenue at Felix Avenue. Layo nitong mabilis na mabuksan ang intersection sakaling tumindi ang trapiko ngayong Christmas season. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, inayos na rin ng ahensya ang ilang U-turn slots sa lugar at maglalagay ng karagdagang traffic signages upang mas maayos na magabayan ang mga motorista. Dahil kulang tauhan ng MMDA para bantayan ang buong Marcos Highway, hihingi sila ng tulong sa PNP Highway Patrol Group. Nakatakdang lumagdang MMDA at mga concerned LGUs sa isang interagency memorandum of agreement para sa mas mahusay na koordinasyon kabilang ang pag-harmonize ng oras ng track ban. Makikipag-ugnayan din ang mga LGUs sa iba't ibang subdivision para payagan ang pagdaan ng ilang pribadong sasakyan sa kanilang mga kalsada kung kinakailangan. Nanawagan din ng MMDA sa mga mall na nasa kahabaan ng Marcos Highway na iwasan muna ang pagdaraos ng mall-wide sale gaya sa Metro Manila. Hindi po namin pinagbabawal yung sale sa loob ng mga bawat tindahan. Ang pinapakiusap po namin ay yung mall-wide sale. So, in effect, makakabili pa rin po yung ating mga kababayan ng mura at sale na bilihin. Pinayuhan naman ng MMDA ang publiko na mas mabuti nang gumamit ng TNVS lalo na ang mga dadalos sa mga Christmas party at posibleng uminom upang maiwasan ang anumang aksidente. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.